magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanya iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang. Sa pag-ibig mo walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanya iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang. Sa pag-ibig mo walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sa ngala ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin, Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa ating pakikisalamuha sa buhay sa ating kapwa-tao, may nakikita tayong mabubuti, may nakikita tayong nakagagawa ng kasamaan. Ang ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin na siya lamang ang pwedeng mag-judge sa mga tao at tayo ay dapat makitungo sa ating kapwa. Kaya't kung tayo man ay nagkulang sa pakikitungo sa ating kapwa, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat lubha akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria ang laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, ang mga kasalanan ng mga naglilingkod sa iyo, ay kawan mo sila. Lumakas sana ang kalampalataya, pag-asa at pag-ibig, sapagkat kung hindi mo sila tutulungan,
ay hindi makasusunod sa iyong mga kautusan. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo sa iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakakatalastas nito, ngunit nangangaas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humato. Maaari mo kaming parusahan kailanman ibigin mo, ngunit sa halip na pagmamahalan mo kami ng buong hinahon at pagtitipid. Sa pamagitan ng ginawa mong iyan ay tinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ikaw ay butihin at mapagtawad, Panginoon. Ikaw ay nagtihin at mapagpatawad, Panginoon. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Panginoon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako iyong dinggin. Ikaw ay butihin at mapagpatawad, Panginoon. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ikaw ay butihin at mapagpatawad, Panginoon. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagin, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Ikaw ay butihin at mapagpatawad, Panginoon. Ikalawang pagbasa. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang mga salita mo, Panginoon, ay espiritu at buhay. Ang mga sinasabi mo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hallelujah.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Mula sa'yo. Nang panahon yun, nagbigay si Jesus ng isa pang talinhaga sa mga tao. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Samantalang natutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa pagitan ng mga trigo at umalis. Nang sumibol ang trigo at mamunga, ay lumitaw din ang masamang damo. Ang mga utusan ng may-ari ng bahay ay naparoon sa kanya upang sabihin, Panginoon, hindi ba naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Bakit kaya may masamang damo doon? At sumagot siya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Ibig mo bang bunutin namin ang masamang damo? Ang tanong ng mga utusan. Huwag aniya. Baka sa pagbunot ninyo ng masamang damo ay mapasama ang trigo. Pabayaan niyong tumubo kapwa hanggang sa pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang masamang damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang igatong sa apoy. Ang trigo naman ay inyong tipunin sa aking mga banga. Ang salita ng Diyos. Puni ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, March 15, 2019, 1:40 hanggang 1:52 ng hapon. Sinabi ng Prime Minister ng New Zealand, this is the darkest day in the modern history of New Zealand. Bakit? Dumating si Brendan Tarrant, 29 years old, sa dalawang mosque sa Christchurch. Sa pamamagitan ng kanyang dalawang semi-automatic na baril, dalawang shotguns at isang pistol, pinagbabaril niya ng walang awa ang mga tao sa loob ng mosque. Pagkatapos ng isang mosque, lumipat pa siya dun sa isa at ganun din ang kanyang ginawa. Sa loob ng 12 minuto, 51 sa kanila ang namatay. On the spot, 49 ang injured. Kahit sinabi ng Prime Minister, ito ang darkest moment or days sa New Zealand. Hindi lamang yun. Sa buong mundo ay halos ilang ulit nangyayari ang terrorist attack. Mga inosenteng tao ang namamatay. Mga tao na namamasyal lamang. Mga tao na naroon lamang sa kalsada. Mga tao na nagsasaya. Subalit binabawian ang buhay. Sa Amerika, for example, ilang school ang pinangyarihan ng mass shootings. Estudyante na namamaril ang kapwa estudyante at mga teachers. Ilan sa kanila ang namatay na walang kasalanan. Sa Pilipinas, kung saan man dako ng daigdig, ilan ang pinatay ng mga drug addicts? Ilan sa kanila ang mga pusers? Ilan ang mga sumusuporta sa ganitong nangyayari? At ilan ang namatay dahil sa kapangyarihan ng tao at ginagamit nila upang supilin ang mga tao. Hindi lamang pisikal na kamatayan ang ginagawa ng tao sa mundong ito. Kung minsan ang pagpatay sa kalayaan ng tao ay pagpatay mismo sa tao. Pagpatay sa karangalan ng tao. Sa human rights, for example, kung ito'y sinusupil mo, pinapatay mo ang tao. Kinabukasan ng mga anak,
Pag pinatay mo ang magulang, ang source ng income, pinapatay mo ang kinabukasan ng mga anak. At ang lahat ng ito ay nangyayari, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung mga victims ay sumisigaw, nasaan ang Diyos? Bakit pinabayaan ng Diyos na nangyayari ito sa akin? Isang magulang ang nagsasabi, ang aking anak ay napakabuti. Wala siyang gawang masama, subalit pinatay nila ng walang kaawa-awa. Nasaan ang Diyos? Bakit pinababayaan ito ng Diyos? Minamahal ko mga kapatid, napakahirap sagutin. Subalit sa banal na ebanghelyo ay naririto ang tunay na kasagutan. Kasagutan na magbibigay ng linaw sa ating lahat at doon sa mga tao na naging victims ng pagpatay. Sinasabi sa banal na ebanghelyo ngayon na dapat nating bigyan ng pansin kung ano yung Diyos, pagkakaiba ng Diyos at pagkakaiba ng tao. Upang yung sinasabi nating masama ay ating maintindihan. Meron nga tayong kasabihan mahirap o hindi namamatay ang masasamang damo. Pero sa banal na ebanghelyo ngayon ay naririto. Sinasabi ang kasagutan. Number 1 na sinasabi sa banal na ebanghelyo, totoo na nag-i-exist ang masama at mabuti sa mundo. Kahit ang Diyos ang lahat ng binhi na kanyang itinanim, sa puso nating mga tao ay panay kabutihan. Mayroon pa ring masama na nagbibigay ng impluensya sa tao upang yung binhing yon ay maging masama. Makikita natin ito sa ating kapaligiran. At ito ay totoong nangyayari. Lahat ng pumamatay, ng aapi, naghihiganti, ang lahat ng yan ay nagsimula sa kabutihan ng Diyos, binhi ng Diyos. Subalit, inimpluensyahan sila ng kasamaan. Kaya't sila ay nagiging ganon. Ang ikalawang aral na makikita natin sa banal na ebanghelyo ngayon, ang pakikitungo ng Diyos sa makasalanan o sa masamang tao ay iba sa pakikitungo nating mga tao sa masama. Para sa atin, dapat patayin, dapat supilin, dapat patigilin ang masasama. Pero sa ating Panginoon, iba Ang sabi niya, pabayaan ninyo sa banal na ebanghelyo. Pabayaan ninyong tumubo yung mabuti at masama. At pagkatapos, doon sa pag-aani, ay ihiwalay ang mabuti doon sa masasama. Pero ang ordinaryong farmer, kahit saang farmer yan, pag yan ay nagtanim, at nakita niya sa pagtubo ng kanyang may tinanim, may humahalong mga damo. Sa simula pa lamang ay bubunutin na niya ang mga damong yan para hindi makaapekto doon sa kanyang mga itaninim na mabuting binhi. Pero sa ating Panginoon, iba. Sa ating Panginoon, pababayaan niya, bibigyan niya ng panahon. Bibigyan niya ng pagkakataon ang makasalanan at masasama para magbago. At kung ang pagkakataong ito man ay mahaba, patuloy silang bibigyan ng ating Panginoon. Meron ang isang story about Abraham, the patriarch. Si Abraham ay nanatili at namuhay sa isang disyerto. But one afternoon na magtatakip silim na, may nakita siyang isang stranger doon sa malayo, naglalakad. Ang ginawa niya, inimbitahan niya. Sabi niya, dito ka na tumuloy ng gabi at dito ka na kumain na kasama ko. Subalit na naghahanda na siya ng pagkain. Nalaman niya sa pagpipinto ng traveler na yon, ng stranger na yon, na siya pala ay fire worshipper o siya ay nag-worship sa masama. Immediately, hindi na binigyan ng pagkakataon ni Abraham. Pinalayas niya yung taong yun. At ng gabi, nagkaroon siya ng panaginip at doon nagsalita ang ating Panginoon, Abraham, Abraham, bakit mo pinalayas yung stranger na yun?
Ang sabi ni Abraham, Panginoon, kasi hindi ikaw ang wino-worship niya. Ikaw na Diyos, ikaw makapangyarihan, ikaw ang kataas-taasan. Subalit ang wino-worship niya ay yung iba, yung masama. Kaya't pinalayas ko siya. At sumagot ang ating Panginoon, Abraham, pinagtitiisan ko ang taong yan for 80 years. At hindi mo man lamang pinagtiisan ng isang gabi. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganon ang pasensya ng ating Panginoon sa atin. Every time tayo magkakasala o sa mga taong nagkakasala, patuloy siyang umaasa na hanggang sa katapusan ay magbabago ang isang tao. Kaya't ang Diyos ay masasabi natin doon sa Salmo, ang Diyos ay butihin at mapagpatawad. Ganon ang ating Panginoon. Dahil siya ay nagmamahal. God is love. Minamahal niya tayo ng ganoon. Subalit, dahil siya ay Diyos na mapagmahal, pupunta tayo sa ikatatlong aral na banal na ebanghelyo. Na kung ang Diyos ay nagmamahal, siya ay makatarungan. Hindi niya pababayaan yung mga nagsasaper na mabubuting tao. Yung mabubuting tao ay bibigyan pa rin niya ng biyaya. Bibigyan niya ng lakas upang mapagtagumpayan nila ang kanilang nararanasan na sufferings or sacrifices. Pero, napakaganda ng sinasabi sa banal na ebanghelyo. Mayroong judgment sa bandang huli. Kahit sinasabi niya doon sa banal na ebanghelyo, tipunin ninyo muna ang masasama, pagbigkis-bigkisin ninyo, at pagkatapos igatong ninyo sa apoy. Ganito ang kahihinatnan ng masasama. Kaya nga sa isang ebanghelyo ng ating Panginoon, sinasabi niya, walang ibang tatanungin sa atin ng ating Panginoon sa last judgment. Pinakain mo ba ang mga nagugutom? O kinuha mo ang pagkain ng mga ginugutom? Tinulungan mo ba ang naghihirap? Yung mga walang trabaho? Yung mga nagsasaper dahil inaapi ng tao? Yung mga nag-iisip na lang masama dahil sila ay inaapi at pagkatapos sila ay nayayapakan ng kapwa-tao? Tinulungan mo ba sila? O isa ka sa yumapak sa kanila? Dinamtan mo ba yung mga tao na hubad? O ikaw ang kumuha ng damit sa mga hubad? Binigyan mo ba ng tulong ang mga tao na nagdurusa, naghihirap ang kalooban? O ikaw ang nagbaon sa kanila sa pagdurusa? Ang lahat ng ito ang tanong sa atin sa huling katapusan. Kaya nga, may warning sa atin ang ebanghelyo. Kung tayo'y masasama, kung tayo'y nagsasaya, dahil ang tao ay nagdurusa ng dahil sa ating sariling adhikain, sariling kapangyarihan, may paghuhukom sa bandang huli. Ang ating Panginoon ang magtitipon at tayo o ang masama ay itatapon at igagatong. Subalit ito nagbibigay rin ng lakas sa atin. Kung tayo man ay nagpapakabuti, ang lahat ng ito ay bibigyan ng ating Panginoon ng biyaya. Sinabi niya sa banal na ebanghelyo, tipunin niyo ang mabubuti at ilagay ninyo sa aking banga. Tipunin niyo ang mabubuti at kayo makakarating sa aking kaharian sa langit. Minamahal kong mga kapatid, kaya nga tingnan natin ang ating sarili. Kung tayo man ay masama, ang ating Panginoon ay naghihintay sa atin. Kung tayo man ay nagpapakabuti at ginagawa natin ang kabutihan sa ating kapwa, tayo bibigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Masasalamin natin sa kalikasan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sinisikatan ng araw ang lahat, mabuti man o masama. Magkasamang tumutubo ang mga palay at damo, at buong pagtitiwala natin sagutin ang bawat kahilingan. Panginoon, turuan mo kaming ibigin ang aming kapwa. Panginoon, turuan mo kaming ibigin ang aming kapwa. Alalayan nawa ng simbahan ang mga anak niyang mahihina at nagkakasala, at gabayan sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming ibigin ang aming kapwa. Itakwil nawa namin ang kultura ng kamatayan at paghihiganti, at isulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming ibigin ang aming kapwa. Maging bukas nawa kami sa mga panahong sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, at batay sa halimbawa ni Apostol Pablo, maipahayag din namin sa kanila ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming ibigin ang aming kapwa. Dinggin nawa ng mga makasalanan at naliligaw ng landas ang paanyaya sa kanila ng Diyos tungo sa pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming ibigin ang aming kapwa. Huwag nawang mawalan ng pag-asa ang mga nagdurusa, nagkakasakit at namatayan dahil sa pandemya. Bagkus ay patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming ibigin ang aming kapwa. Alagaan at ingatan nawa ng Diyos ang mga doctors, nurses at frontliners sa pagtupad nila ng tungkulin sa panahong ito ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming ibigin ang aming kapwa. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Isugo mo ang iyong Espiritu upang patatagin kami sa aming pakikibaka laban sa kasamaan. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari, pagpakailanman. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos ng lahat ng kinapal, sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagtangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos ng lahat ng kinapal, sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo,
na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagalingan ng buwan niya Iglesiang Banal. Ang iba't ibang mga handog ay pinag-iisa mo, Ama, sa paghahayang ito. Basbasan mo ang mga iniaalay na iyong bayan, tulad ng ginawa mo sa handog ni Abel. Loobin mo na ang inihahandog sa iyong karangalan ay magbunga ng kaligtasan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. inisip namin siya ng lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupat at kagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, Mang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Siya ang tunay at walang hanggang pare, na nagtatag ng sakripisyong ito na panghabang panahon. Inialay niya ang sarili bilang handog sa kaliligtas ng tao, at inutusan kami mag-alay ng hayang ito bilang pag-alaala sa Kanya, upang sa pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay sa banal na piging na ito, ay may pahayag namin ang Kanyang kamatayan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya kasama ng makapal na mga anghel sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na angbikan. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na angbikan. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo't sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggulita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isay ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama ang Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Bereng Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupada yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo ang anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaysa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ng mga anak ng ating Panginoong Diyos Ama ay nagkakaisa at gumagawa ng kabutihan, kaya sambahin natin siya sa ating panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanan sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa dilang masama. Hiniling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang, nagagaling na aking kaluluwa.
atin ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tamalaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay minahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Manalangin tayo. Ang mga kaloob na binigay mo sa amin ng Panginoon ay matanggap sanang malingit, nang sa gayon ay tumalab sa aming buhay ang kanilang bunga. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Ako'y taos puso nagpapasalamat sa pagdalo ninyo sa misang ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayong mapayapa, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari
hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa